grabe ang suporta kay PBBM. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., libo-libong public school teachers at school heads sa Western Visayas ang sabay-sabay na napromote sa pinakamalaking mass promotion ceremony sa ilalim ng Expanded Career Progression Program. Dagdag ranggo, dagdag sahod, dagdag benepisyo para sa ating mga educators. Patunay ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon at sa mga gurong Pilipino. Kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang, Luis Araneta Marcos. Gani sa inyo tanan, ang ini nga pagtilipon naton isa kamaragtas nga istorya sang Region 6. Wala pa ini matabo sa aton kabuhi kung wala magpresidente si President Bongbong Marcos. Gapalakpak mo, mahinay man. Tuduhin nyo, be. Kung wala siya magpresidente, ang maragtas nga istorya sang mga maestra kag maestro nga nangin madinalagon sa ila kabuhi, wala matabo. Tumalagsahon ang ini nga okasyon, tumalagsahon ang ini nga pagtilipon. Kay tungod nga wala gid ako makasaksi sang isa ka pagtilipon nga dala pati ang kapihakdugan si Madam Luis Araneta Marcos. Mas talagang mapalad ang ating presidente. Mapalad sapagkat iginuhi ng tadhana na siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. At hindi lamang yon, iginuhit din ng tadhana na mabigyan siya ng may bahay na magmamahal sa kanya. Totoo yan. Totoo yan. At alam nyo, ang ating unang ginang ay nakikilala ngayon na siya ang ina ng kalusugan ng ating bansa. Sa kadami ng kanyang ospital na tinulungan, siya ay nangin ina rin ngayon ng edukasyon dahil sa kanyang mga programa na ibinigay sa buong Pilipinas. Siya ay ina ng edukasyon at ating kalusugan. Pero ginang First Lady, meron lang po kayong nakakalimutan. Hindi ko alam, hindi ako naniniwala na nakalimutan nyo. Ang kapiso, ang ospital hindi pa tapos.
At saka yung ospital ho namin, 12 taon na ginagawa. Yan ho ang pinakamalaking ospital sa buong mundo. Kasi 12 years in construction hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Mahal na unang ginang, ibig ko lang pong ipabot sa inyo na noong may COVID, marami ho ang namatay dito sa Capiz. Marami ang naghirap dito sa Capiz. Sapagkat kulang po kami sa doktor at kulang kami sa mga nurses. Pero ngayon ho, ay amin pong ibinabalik ang edukasyon ng nurses at nagtatayo po kami ng medical education dito. At matatayo po yan pag kayo po ay nandyan. At ang pinaka-importante, hindi na maghihirap ang Capiz. Ganon na rin ang Iloilo. Ganon na rin ang Aklan. Ang lahat na pupunta dito sa Capiz ay magiging maligaya. Alam nyo po, Ginang Marcos, ang Capiz po ay talagang kamangha-mangha. Ang Capiz po ay naiiba sa lahat ng probinsya. Maliban na kami mapagmahal, kaparehas po ng taga Ilocos na kilala ko, kami po dito sa Capiz ay ibang-iba sapagkat pag umuulan, nagbabaha, ang mga sugpo at alimango ay hinuhuli sa kalsada. Hindi na ho sa palaisdaan. Subalit, ako ay hindi bibitiw sa ating Pangulo. Ipinangako ko sa sarili ko, ito'y totoo. Si Presidente Bongbong Marcos ay mayroong mga salita na pwedeng panghawakan. Noong kami ay nagpulong kasama ang ibang gobernador sa Iloilo, sinabi ko sa kanya, Mr. President, hindi po ako gagaya sa ibang probinsya na masyadong mahaba ang listahan na kanilang isinumiti sa iyo. Ang akin pong isusumiti sa inyo ay isa lamang po, ang Panay River Basin Integrated Project. Kaya kayong mga taga Iloilo, pwede kayong pumunta ng Capiz at Aklan anytime you want, kahit na maulan at kahit na masama ang panahon. Salamat. Ngayon, nagsabi ako sa Presidente, Mr. President, this project was conceptualized during the time of your late father. But he was overtaken by event. He passed away. Kaya wala pong parte ng Panay River Basin na naimplementa. Alam nyo kung anong sagot ng Presidente at ito ay pinaniniwalaan ko, ito ay pinanghahawakan ko, ito ay ipinabot ko sa lahat ng Capizenyo. Ang sinabi ng Presidente sa lahat, ang hindi natapos ng aking ama ay tatapusin ng kanyang anak. Lalo pa hong lumakas ang aking loob at lalo pang ipinagsisigawan ko sa lahat. At lalo pang lumakas ang aking paniniwala na hindi kailanman nauga. Ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Wala na pong narinig parte sa proyektong ito. Ibig ko nang bumigay, ibig ko nang manawagan sa may kapal na Diyos ko, mukhang mapupurnada po ito. Subalit, mahigpit ang aking kapit. Hindi ako naniniwala na makakalimutan ito ni Presidente Marcos. Kaya, ang hulog ng langit ay dumating noong isang gabi. Inanunsyo sa lahat ng balita na ang Western Visayas
ay maraming proyekto at binasa ni Undersecretary Claire Castro na ang Panay River Basin ay isa sa mga proyekto na isusulong ng ating Pangulo. Gani sa inyo tanan, ginapangayo ko. Patihin ninyo ang atong presidente. Wala kami at hindi kami, Mr. President, naniniwala sa mga fake news. Hindi po kami naniniwala sa mga sabi-sabi sa daan. Hindi po kami naniniwala sa lahat ng paninira sa iyo. Dahil sa bawat paninira sa iyo ay pagsira sa sarili nila. Kami po ay kakapit sa iyo. Kami po ay hahawak sa iyo. Hanggang kailan ang paniniwala namin ay pag-aari ninyo. Gani ang aton presidente, kagayatiayon, sa uli nga kay gayunan, inyo hatagan sang pamalakpak nga matunog. And now, ladies and gentlemen, madiretso na kita sa pinakakarni sang aton nga programa. Sa inyo tanan, mga taga-Western Visayas, basi magabot ang tama nga kay gayunan, ayaw gininyo pagpaslawi ining mag-asawa. Base kagton nyo ang siko ninyo kung magsala kamo. Proteksyonan, patihon, panindugan sang sini nga mag-asawa. Kaya ako, bisan nagaisa na lang ako sa kalibutan, ang akong tagipusoon sa aton mangyapon, Mr. and Mrs. President and First Lady Bongbong Marcos and Luis Araneta Marcos. Karon na ang oras sang pagsumpa ninyo. Pero dalon ninyo sa pagpanumpa ninyo, hindi lamang ang posisyon nga inyo naagom tungod sa programa nga ginpirmahan, kag ginaprubahan ni Presidente Marcos. Dalon nyo sa inyo pangamuyo nga hatagan sang maayo kag mapawa nga buwas damlag, maayo kag mapawa nga direksyon, maayo kag mapawa nga karsada ang alagyan sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ladies and gentlemen, I give to you the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. Mga mahal nating school heads and teachers, magtindog kita tanan. Please stand. Maswerte po tayo dahil nakapunta po dito no less than the President but also our beloved First Lady. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Please repeat after me. Ako si, please state your name. Nang, please state your address. Na itinalaga bilang, please state your new position. Ay taimtim na nanunumpa. Nang tutuparin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang mga katungkulang pinagtalagahan sa akin at sa dapat gampanan. Sa iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas at mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas
Kasihan nawa ako ng Diyos. Before I introduce the person responsible for this landmark program, I want to greet also my First Lady, Tutsi Angara. Kasi pag hindi ko siya binati, hindi lang siya magagalit, pati si First Lady Lisa magagalit po sa akin. Muli, taus-pusong pasasalamat sa ating mga guro at leader ng mga paaralan to deliver his message without further ado. Our keynote speaker, the person responsible for all these landmark promotions these past few years, no less than the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng ating DepEd, Secretary Sani Angara. Please, masiupo po tayo. Capiz 1st District Representative Howard Ginto and the other honorable members of the House of Representatives, our good friend and former Secretary Mar Rojas II, Capiz Provincial Governor Fred Castro, and the other governors who are here present. May dadagdag lang ako, Mang Fred, happy birthday. Baka hindi niyo po alam, ay birthday ngayon ni Governor Fred Castro. The Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, of course, those who did all the work to make this a success, all of the people from DepEd, the officials and the employees, and the guests of honor. Ang tunay na guests of honor dito sa ating programa ngayon, ang ating mga teacher at mga school head of Western Visayas. At babatiin ko rin ang aking First Lady Luis Araneta Marcos. Nung sinabi ko sa kanya na pupunta ako dito because mag-swear in ang 8,000 na mga teacher at saka mga school head, ay sabi niya, dapat sasama ako dahil unang-una, teacher din ako. Ang Lisa has been teaching since 1995. So more than 30 years na, 31 years na nagtuturo ang aking First Lady. At siguro, ako swerte kasi ako sa pamilya ko, napapaligiran ako ng teacher. Ang lola ko, on my father's side, Lola Sepa, primary school teacher. Ang mother ko, ganun din, primary school teacher. Ang mga auntie ko, mga pinsan ko, marami sa kanila ang naging teacher. Kaya mahaba ang tradisyon sa pamilya namin nang kinikilala ang ating mga guro. At kasama ko na dyan, siyempre pinangungunahan ng ating number 1 teacher, o kahit na hindi number 1 sa Tagal, number 1 in my heart na teacher. Hindi ko sinasabi yun dahil may atraso ako. Talagang I mean it. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, maayong adlaw sa inyo tanan. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa amin. Noong huling bisita ko rito, nag-abot kami ng tulong sa ating mga kababayan na kapisnon. Kabilang ang mga masisipag na magsasaka at mga mangingisda dito sa inyo. I am fortunate today to be surrounded by people who are just as dedicated and hardworking, our teachers and school heads. We gather here today to recognize and to celebrate the years that you have devoted to teaching and to serving our young people. And when you serve our young people, you are serving the future of our country. So this moment is about dignity in your profession, clarity in your path, and momentum in your careers. Ngunit kasabay ng pagdiriwang na ito, kinikilala din natin ang mga hamon na hinaharap ninyo sa inyong propesyon. Alam naman natin na sa mahabang panahon, mabagal ang pag-unlad sa propesyon ng ating mga guro. Sa kabila ng inyong sipag, kakayahan, dedikasyon, kailangan pang maghantay ng taon at kuminsan dekada upang umangat ang ranggo mula sa Teacher 1 patungo sa Teacher 3 dahil limitado lamang ang posisyon. Unfortunately, some teachers were forced to leave the classroom and the profession that they chose with passion. Because when the progress takes too long and the opportunities are scarce, the system is not fair.
And that is what this administration immediately recognized, and recognized that it had to be changed. So we took action to address it. One of the many recent efforts we have implemented is the expanded career progression system. This system defines clear career lines and offers two distinct pathways: classroom teaching and school administration. Whether you remain in the classroom or you take leadership roles in school management, that choice is now up to you. It is your choice. Mas pinalawak ang inyong oportunidad sa pag-angat ng akma sa inyong kakayahan at piniling trabaho. Hindi na kailangan antayin ang tamang pagkakataon dahil ngayon ang sistema na mismo ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Just as you have guided your students to grow, this system supports you and your growth as professionals. Simula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teacher, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na sa ilalim nitong ECP system. Sa bilang na ito, mahigit 8,500 guro na mula naman dito sa Western Visayas. Kabilang dito ang 124 na guro na malapit na magre-retire pero nag-aantay pa rin ng kanilang promotion. Di pa rin to natatapos. Dahil po, pinangako ko sa inyo ito nung aking SONA at kailangan natin ipatupad ang mga napakahalagang pangako na ating binigay sa inyo. Kaya sinabi ko, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. Meron pang kaming nakabinbin na promotions na kasalukuyan nating isinasakatuparan upang matiyak na walang guro na maiiwanan. Kasabay ng reformang ito, patuloy din natin pinapalakas ang suporta sa ating mga guro dahil sa napakaraming responsibilidad na nasa inyong mga kamay. Kaya naman, binawasan natin ang inyong paperwork upang malaan ang inyong oras sa pagtuturo at hindi sa administrative work. Nagdagdag din tayo ng higit sa 61,500 teaching position mula 2022 hanggang 2025 upang mabawasan ang teaching load ng mga guro at mas matutukan ang bawat estudyante. Para sa school year 2025 to 2026, inilabas na ang 10,000 pisong teaching allowance bilang dagdag suporta pa sa inyong mga pangangailangan. Kamakailan lamang sa pakikipagtulungan ng DepEd at saka ng Pag-ibig, yung Pag-ibig Fund po, binibigyan na rin ng priority access sa abot kayang pabahay ang mga guro at DepEd personnel. Isasagawa ito sa pamamagitan ng housing fair sa buong bansa kung saan mas mapapabilis ang inyong aplikasyon, magkakaroon ng loan counseling at iba pang serbisyo na makakatulong sa inyo upang naman kayo ay magkaroon ng sariling tirahan at sariling bahay. My dear teachers, you have spent countless hours taking care of our children, the future Filipinos who will one day lead and serve our nation. You have carried this responsibility with dedication, with patience, and with heart, going way beyond what is just expected of you. For that, from the bottom of my heart, from the bottom of the heart of every Filipino and a grateful nation, thank you.